Kahit wag mo nang bayaran yung utang mo, Zenny. Kung kailangan mo pa ng tulong, magsabi ka lang. Alam mo namang hindi kita matatanggihan. Salamat ho talaga, Mang Ronald. Hindi ko na ho talaga kasi alam yung gagawin ko eh. Gipit na talaga kasi kami ngayon. At kayo na lang po talaga yung malalapitan ko. Alam mo, Zenny, maganda ka naman eh. Bakit mo hinahayaan ang sarili mong lokohin ka ng asawa mo? Kung ako lang, Zenny, kahit matanda na ako, kayang-kaya pa rin kitang buhayin. Iwanan mo na lang ang asawa mo at sa akin ka na lang. Ibibigay ko lahat ng gusto mo. Nagbabalik na naman po ang inyong narrator, Miss Mizzy. Ating pakinggan ang kwento ng buhay ng ating letter sender na itatago natin sa pangalang Zenny. Pero bago tayo mag-umpisa, palike muna at subscribe na rin po sa ating channel. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang aking istorya. Isang karanasang hindi ko makalimutan. Isang pagkakamali na hindi ko pinagsisisihan. Ibinigay ko ang aking sarili sa matandang naging sandalan ko ng mga panahong walang-wala ako. Ang siyang umako ng responsibilidad ng aking asawa. Ang matandang laging nagsasabi sa akin na kahit hindi ako mag-ayos, ay maganda pa rin akong babae at kamahal-mahal. Siya si Mang Ronald. Bago ko umpisahan ang aking kwento, ay nais ko pong magpakilala sa inyo. Ako nga po pala si Zenny, 28 years old at may 3 anak na. Medyo chubby ng kaunti at moreno. Kahit na di nakakapag-ayos ay ayos lang dahil maputi naman akong babae. Hindi na kailangang maglagay ng kolorete sa mukha dahil maraming nagsasabing maganda ako. Chubby man daw ako, ay malakas talaga ang apil ko. May taas ako na 5'4". At hindi naman po sa pagmamayabang, ay nabiyayaan ako sa parting dibdib. At yun ang alam kong dahilan kung bakit lagi kong nahuhuling nakatingin sa akin ang matandang may-ari ng inuupahan naming bahay na si Mang Ronald. Ang panganay ko ay 5 taon. Ang pangalawa ay 3 taon. Ang bunso ay 2 taon pa lamang. Bahala na kayong husgan ako kung sa tingin niyo man ay nagpabaya ako dahil sa pagluwal ko ng sunod-sunod kahit nahirap na kami sa buhay. High school lamang ang natapos ko sa pag-aaral. Nung hindi pa ako nag-aasawa, ay nagtatrabaho ako bilang fish vendor sa palengke. Hanggang sa nakilala ko ang asawa kong itago niyo na lamang sa pangalang JR. Isang construction worker. 32 years old, 5'6" ang taas at may anak sa pagkabinata pero hindi niya nakikita at nakakasama dahil nasa nanay ito ng bata. Noong una ay maayos naman kami ni JR. Lalo na noong kami palang 2 at bago pa lamang kaming kasal. Mabait naman siya sa akin at maalaga. Pero sa paglipas ng panahon ay nagbago din ang lahat sa amin. Lalo na nitong mga huling buwan na nagkakaroon na kami ng problema. Ang bunso kasi naming anak na si AR ay isinilang kong may sakit sa puso. Sakitin ang bata at madalas namin siyang dalhin sa ospital, bagay na lalong nagpapahirap sa aming mag-asawa. Sa halip na maging matatag kaming buong pamilya nang dahil sa pagsubok na dumating sa aming buhay, ay kabaligtaran ang nangyari. Dito na nagsimulang magbago si JR. Naging mainitin ang ulo ng aking mister na hindi na nga ako nito tinatabihan sa kama at wala nang gana sa akin. Kahit nasabihin na marami na kaming anak, ay babae pa rin naman ako at may sariling pangangailangan. Nagtitake na rin naman ako ng pills dahil ayoko nang mabuntis. Taong 2024 ng Marso.
Sa araw na ito ay na-diagnose ang anak ko sa pagkakaroon ng atrial septal defect. Enlarged din ang puso ng anak ko. Maraming gamot ang kailangang bilhin. Mahal pa at napakaraming bawal. Kung saan ako lumapit para lamang mabili ko ang mga gamot ni AR. Sa mga kawani ng gobyerno, sa mga private sectors na tumutulong hanggang sa awa ng Diyos ay nabili ko ang lahat ng mga gamot ng bata. Mahaba-haba nga lamang na pila at pag-aantay. Kailangang magtiyaga dahil mahirap ka. Masakit bilang ina na makita ang anak mong nahihirapan. Kung pwede lang sana na akong ina niya ang umako ng lahat. Huwag na lamang ang anak ko. Pero ano bang magagawa ko? Kundi ang maawa na lamang sa kanya. Sa mga panahong ito, ay pinabayaan ako ni JR sa tungkulin sa aming anak. Kahit man lang sa pagbabantay ng 2 bata, habang nasa ospital kami ay hindi nito magawa. Mas nanaisin pa nitong umalis sa bahay at makipag-inuman sa mga kumpare niya. Lagi niya ring katuwiran ang salitang, wala tayong kakainin kung mag-a-absent ako sa trabaho. Kahit masakit sa akin, dahil pakiramdam ko'y nag-iisa ako ng mga oras na yun, ay tinanggap ko ang lahat. Valid naman ang reason niya, ngunit ang pinagtataka ko ay kulang na kulang ang perang ibinibigay nito sa panggastos namin araw-araw. Alam kong hindi kumpletong ibinibigay ng mister ko ang sahod niya. Dati naman kasi na malaki ang entrega niya sa akin at sumasapat naman yun sa amin. Pero nakakapagtakang sa ngayon ay kakarampot lamang na halos kulang pa sa pang-araw-araw naming pagkain. Sa mga panahong nahihirapan ako, naging sandalan ko si Mang Ronald. Isang 55 anyos na matandang binata. Siya ang may-ari ng bahay na inuupahan namin. Mabait si Mang Ronald. May itsura, kahit na matanda na. Brusko ang katawan. Hindi siya payat, hindi rin malaki ang tiyan. Dati itong sundalo, pero hindi na nakapag-asawa nang iwanan siya ng girlfriend niya. Madalas kong makita na nakatingin ang matanda sa akin. Hinahayaan ko na lamang at nginingitaan dahil alam kong humahanga lamang ito sa akin. At isa pa, wala itong asawa, kaya't alam kong kulang ito sa dilig. Dapat talaga ay kaming mag-asawa ang magkaagapay para lagpasan ang problemang ito. Pero ang nangyari, ang matandang landlord namin na si Mang Ronald ang naging kasama ko sa lahat. Para akong walang asawa. At ang naging asawa ko ay ang matanda. JR, baka naman may extra ka pa dyan na pera. Pambili lang ng pagkain ng bata. Kawawa naman oh. Kanina pa ako kinukulit. Bibili daw kay Aling Lusing. Ano ka ba naman, Zenny? Pati ba naman yan sa akin pa rin? Naibigay ko na nga lahat ng pera sa'yo eh. Tsaka wala kaming overtime ngayon. At kulang kami sa materyales. Kaya walang ganong trabaho. Pagrerason pa niya. Kung wala ka naman palang overtime, bakit anong oras ka na kung umuwi ng bahay? Hindi ko napigilang tanong sa asawa ko. Imbis na sagutin, ay tinapon nito ang basong nasa mesa. Kinu-question mo ba ako, Zenny, ha? Ano bang pakialam mo? Pare-pareho kayo ng mga anak mo. Wala na kayong binigay sa akin kundi sakit sa ulo. Wika nito sabay alis. Lumipas ang mga araw. Walang pakialam ang aking mister sa amin ng mga bata. Labas-pasok sa bahay na para bang wala kaming problema at hindi kami nakikita. Naging madalas ang pag-alis niya ng bahay nang hindi naman nagpapaalam sa akin kung saan siya pupunta. Hindi man lang ako nito tinatanong kung okay pa ba kami ng mga anak niya. Hindi ito ang pinangarap kong buhay para sa pamilya namin. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay nangyari ang lahat ng ito sa isang iglap lamang. Zenny, may labada ka ba ngayon? Ipapalaba ko sana yung mga damit ko.
Bungad sa akin ang matandang si Mang Ronald na nasa labas ng bahay namin. Sakto namang nagwawalis ako noon habang nakayuko, kaya't kitang-kita ko ang pagkabigla ng matanda. Saktong-sakto ho, Mang Ronald, kailangan ko ng pera ngayon. O sige't pumaroon ka na lang sa bahay, iha. Wika ng matanda. Saglit ko lang tinapos ang trabaho ko sa bahay at agad akong dumiretso sa bahay ng matanda. Sandali lang naman ako natapos at kakaunti lamang ang pinalabhan ni Mang Ronald. Siya nga pala, Zenny. Kumusta ng anak mo? Tanong nito habang naglalaba ako. Hindi pa ho ayos, Mang Ronald eh. Ang asawa mo? Ganun pa rin ho. Puro problema. Sa pagtayo ko ay nakita ko pang napalunok ang matanda. Marahil dahil nakakita na naman to ng hindi dapat. Minsan ay natatawa na lang talaga ako kay Mang Ronald sa mga nagiging reaksyon niya kapag nakikita ako. Sa isang linggong lumipas, ay hindi na nag-entrega ng pera sa akin ang magaling kong asawa. Bumibili na lamang siya ng kaunting bigas, noodles, canned goods at tuyo tuwing sahod niya. Pagkatapos ay sasabihin nitong ubos na ang pera niya nang hindi ko alam kung saan napunta ang iba. Jay, may pera ka ba dyan? Kailangan ko kasi bukas para sa check-up ni AR eh. Tanong ko sa mister ko isang araw. Wala na akong perang natira, Zenny. Di ba't binili ko na lahat ng pangailangan dito sa bahay? Hindi na ako nakapagtimpi ng mga oras na yun. Ano ka ba naman? 5 kilo lang na bigas ang binili mo. Kailangan ko ng pera pamasahe bukas papuntang ospital. Saan naman ako magnanakaw wala ka namang binibigay na pera? Masamang tingin lamang ang sinagot ng aking asawa sa akin. Ipagpaliban nyo na lamang yung check-up na yan. Alam ka namang pilitin niyo ako. Sinabi ko na nga wala akong pera. Bilyaw sa akin ni JR. Pagkatapos ay umalis na siya at iniwan na lamang akong naiiyak dahil hindi naman pwedeng ipagpaliban ang check-up ng anak ko. Sa kadesperahan kong maghanap ng mahihiraman ng pera, kinapalan ko ang mukha ko at lumapit kay Mang Ronald. Tao po? Mang Ronald? 3 katok sa kanyang pintuan bago ito bumukas. Oh, Zenny, ikaw pala nung sa atin. Mang Ronald, baka pwede ho akong makahiram ng pera, kahit 500 lang. Kailangan ko kasing ipa-check up itong si AR bukas eh. Napapailing na lamang siyang napatitig sa akin. Sandali, sige tumupo ka muna. Pagbalik ng matanda ay may dala na itong perang kailangan ko o dala na nito ang pera na kailangan ko. O eto, kahit wag mo nang bayaran yung utang mo, Zenny. Kung kailangan mo ng tulong, magsabi ka lang. Alam mo namang hindi kita matanggihan. Masaya ako na hindi ko maipaliwanag. Hindi ako humingi at uutangin ko lang sana, pero may taong nagkusang ibigay ang pangangailangan ko. Napaiyak ako sa harapan ng matanda. Sa susunod na may pangangailangan ka, huwag kang mag-atubiling lumapit sa akin, Zenny. Basta't may pera ako, bibigyan kita. Hindi ko sinasadya ang bugso ng damdamin ko, kaya't napayakap ako kay Mang Ronald. Nagdikit ang aming mga balat at alam kong ramdam ng matanda ang init na bumalot sa aming dalawa. Salamat ho talaga, Mang Ronald. Hindi ko na ho kasi talaga alam yung gagawin ko eh. Gipit na talaga kasi ako ngayon at kayo na lang yung alam kong malalapitan ko. Pakiramdam ko ay nakahanap ako ng kakampi, kapatid, kuya o kapamilya o asawa sa katauhan ng matanda. Zenny, hindi naman sa nakikialam ako sa inyong mag-asawa, pero mas mabuti sigurong kausapin mo ang asawa mo. Nagtataka ako sa sinabi ni Mang Ronald sa akin noon. Bakit naman ho? Tanong ko sa kanya. Nakita namin siya kahapon. May kasamang babae. Nakaakbay pa nga siya at nakahawak naman yung babae sa bewang niya. Alangan naman magkamali ako ng hinala, gayong kitang-kita ko naman. Mas talo kong pinanghinaan ang loob sa narinig mula kay Mang Ronald.
Seryosong tao si Mang Ronald. Minsan nga sinasabing istrikto at masama ang ugali. Pero hindi ko nakikita yun sa matanda. Ang tanging nakikita ko kay Mang Ronald ay ang pagiging seryosong tao nito. Maasahan at magiliw sa mga bata. Kinabukasan ay tumungo na kami ni AR. Natapos na lamang ang check-up ng aking anak pero tila wala pa rin ako sa sarili. Hindi ko na alam kung ano ba talaga ang uunahin ko. May problema ako sa anak ko. Dumagdag pa ang walang hiyang asawa ko. Alam ko naman sa sarili ko na may kalokohang ginagawa si JR. Ramdam ko naman yun bilang asawa. Wala lamang akong pinangahawakang ebidensya. Pero ang biglang pagbabago niya sa amin ay tila ba nabigyan na ng kasagutan. Nang dahil ito sa pagkakahibang niya sa ibang babae. Gusto ko siyang kausapin gaya ng sinabi ni Mang Ronald, ngunit nag-aalangan ako. Natatakot akong iwanan niya kami. At baka mas piliin pa niya ang kanyang babae. Paano na lamang ang aking mga anak? 3 pa naman sila. Paano ko sila kakayaning buhayin sa paglalabada lamang? Wala akong nagawa noon, kundi ilibing ang sarili ko sa katahimikan. Kinimkim ko ang lahat ng aking nalalaman. Ang lahat ng katanungan ko kay JR ay nanatili sa aking isipan. Wala akong lakas ng loob para tanungin siya tungkol sa mga bagay-bagay na gusto kong itanong. Natatakot akong tanggapin ang isasagot niya sa akin. Natatakot akong harapin ang buhay namin ng mga anak ko nang wala ang asawa ko. Hanggang sa mas lalo pang lumala ang mister ko. Minsan 2 araw bago siya makakauwi. At kapag tatanungin ko ay walang sagot na ibinibigay ito sa akin at tutulugan lamang ako. Nagdadahilan itong pagod siya at wala siyang oras. Nang sumapit ang araw ng Sabado, araw ng sahod niya, walang mister, walang JR ang umuwi sa bahay namin. Dilat ang mga mata ko buong gabi sa paghihintay na sana'y dumating kahit anino niya, pero wala. Kinabukasan ay naglakas loob na akong puntahan siya sa pinagtatrabahuhan niya. Wala na kasi kaming makain. Iniwan ko na lamang muna ang mga bata kay Mang Ronald. Pero wala ang asawa ko. Wala akong nadatnan doon. Dalang sabi ng mga kasamahan niya sa trabaho, hindi na raw ito pumapasok ng ilang araw kaya't nagagalit na rito ang foreman nila. Laylay ang mga balikat ko na umuwi ng bahay namin. Gusto kong umiyak, gusto kong magwala, pero hindi naman makakatulong ang lahat ng ito. Sinabi ko naman na kasi sa'yo na kausapin mo si JR. Bungad sa akin ni Mang Ronald. Nararamdaman ko ang pag-iinit ng mga mata ko. Dumating ako sa bahay na inuupahan namin na tulog na ang mga bata at binabantayan ito ng matanda. Sige na, kumain ka na muna Jenny at huwag kang magpalipas ng gutom. Hindi ko na mapigil ang luha ko sa pagpatak. Paano na kami nito ng mga anak ko? Yun ang palagi kong iniisip. Nagulat na lamang ako. Nangyakapin ako ng matanda ng mahigpit. Doon ako sa dibdib niya umiyak. Tila ako nakatagpo ng kapayapaan at takbuhan ng mga oras na iyon. Na hindi ko man lamang naisip ang iisipin ng ibang tao sa aming dalawa ng landlord. Alam mo Jenny, kahit na hindi ka naman nag-aayos ng sarili mo, maganda ka. Marami pa rin namang lalaki dyan. Huwag mo namang hayaan na lokohin ka lang ng asawa mo. Kung ako lang Jenny, kahit matanda na ako, kayang-kaya pa rin kitang buhayin. Iwanan mo ang asawa mo at sa akin ka na lang. Ibibigay ko lahat ng gusto mo. Mang Ronald naman, nakatitig kong wika sa matanda. Hindi ako nagbibiro, Jenny. Sa loob ng ilang taon, ngayon lamang ulit ako nagtapat sa isang babae. Kahit matanda na ako, Jenny, malakas pa rin ako. Kayang-kaya ko kayong buhayin ng mga bata at may ibubuga pa rin ako. Huwag mo namang hayaan na gawin kang tanga ng asawa mo.
Huwag mo nang ipilit ang sarili mo. Sa mga sumunod na araw, ay sunod-sunod na ang pagtulong ni Mang Ronald sa amin. Dinala din namin si AR sa espesyalistang doktor sa mungkahin niya rin, isang cardiologist. Sinabi kasi sa akin ng doktor sa pampublikong ospital na kailangan kong ipa-to the echo ang anak ko para matukoy ang tunay na kalagayan niya. Hindi ko iyon nagawa dahil wala akong pera. Si Mang Ronald ang pumilit sa akin na ito the echo si AR. Doon ko nalaman na kailangan pala ng anak ko ng open heart surgery. Bago pa ang surgery, ay kailangan ko pa ng maraming test kung kakayanin ba ng anak ko ang surgery. Malaking halaga ang kailangan ko kaya halos sasabog ang puso ko sa pinaghalong sakit, lungkot at pagkahabag para sa bata. Iyak ako ng iyak noon habang si Mang Ronald ang nasa tabi ko. Inakala pa ng mga tao sa ospital na mag-asawa kaming dalawa. Pero hindi. Napakalayo nun sa katotohanan. Pero sana nga. Sana si Mang Ronald na lang ang asawa ko para maramdaman kong may asawa ko. Ang magaling kasing lalaking pinili kong makasama ay nagpapakasaya sa buhay kasama ng babae niya. Frustrated akong umuwi ng bahay pero wala pa rin ang mister ko. Tinanong ko ang mga kaibigan niya kung nasaan ba to pero wala naman silang maisagot. Tanging awa ang naroon sa mga mata nila. Kinagabihan ay pumunta sa amin si Mang Ronald at nagbigay sa amin ng letsyong manok. Tuwang-tuwa ang mga anak ko. Dito na rin siya sa amin nakasabay o nakisabay ng hapunan. Kitang-kita kong napapalapit na ang loob ng mga bata kay Mang Ronald. Lalo na ako. Yun ang tagpong naabutan ng magaling kong asawa sa bahay namin. Masama ang tingin niya sa akin, pero binaliwala ko lamang yun. Hanggang sa nagpaalam na rin si Mang Ronald na uuwi na. Anong ginagawa ng matandang yun dito sa bahay? Tanong nito. Galit ako noon. Sobrang galit ako ng mga oras na yun. Nakita mo naman, di ba? Binigyan kami ng pagkain. Kung wala si Mang Ronald, baka wala na kaming kinakain dito pagdating mo. Anong palagay mo sa amin? Hindi nagugutom? Nauuwi ka na lang kapag gusto mo? Halos ilang linggo kang wala. Alam mo ba kung sinong bumubuhay sa amin? Yang matandang yan. Kaya kung wala kang magandang sasabihin sa kanya, manahimik ka na lang. Natulala si JR sa sinabi ko. Hindi yata akalain na magagawa kong magsalita sa kanya ng ganun. Humingi ito ng tawad sa akin. Sinabi niya nagkamali siya at hindi na niya yun uulitin pa. Mas matimbang daw kaming pamilya niya kaysa sa babae niya, kaya siya bumalik. Inamin niya sa akin na nagkaroon naman talaga siya ng karelasyon. Isang dalagang babae. Pero iniwan daw siya nito nung ubos na ang sahod niya. Nagalit daw ang babae dahil hindi na siya nagtatrabaho. Gusto ko siyang sumbatan at sabihin sa kanyang iyon ang karma niya. Pero mas pinili ko na lamang manahimik dahil ayoko nang makipagtalo. Tinanggap ko si JR para sa mga bata, hindi na para sa sarili ko. Dahil sa totoo lang, ng mga oras na iyon ay tila unti-unti nang naglalaho ang nararamdaman kong pagmamahal para sa asawa ko. Sa isang iglap at ganun kabilis. Sino ba naman kasing asawa ang magiging masaya kung paulit-ulit kang ginagago ng asawa mo? Nandidiri ako sa kanya. Bigla kong hinanap ang matanda. Parang bigla kong na-miss ang presensya niya sa araw-araw namin. Isang linggo ang nakalipas. Balik sa dati ang asawa ko. Overtime na naman pero hindi nag-iintrega ng pera. Tuluyan na akong sumuko ng mga oras na yon sa relasyong meron kami. Tama na, nakakasawa na. Minsan ay hindi na naman siya umuuwi. Kaya't hindi ko na rin napigilan ang sarili ko sa namumuong relasyon na nagsimulang umusbong sa pagitan namin ni Mang Ronald. Dahil ilang araw na namang wala ang mister ko, ay palagi kaming nagkakausap ni Mang Ronald. Sabi ko naman kasi sa'yo,
Pahalagahan mo rin ang sarili mo, Zenny. Hindi ka babae lang. Naging natural na sa amin ng matanda ang paghawak ng kamay, akbay at yakap. Minsan pa nga ay humahalik ako sa labi nito. Patuloy akong binigyan ni Mang Ronald ng pera para sa gamutan ni AR. Kahit hindi na ako nagpapakahirap na pumila, bagay na lubos kong pinagpapasalamat dito. Hanggang sa ang simpleng relasyon na iyon ay mas nauwi pa sa mas malalim pang ugnayan. Isang araw, tuluyan nang may nangyari sa amin ni Mang Ronald. Mang Ronald, kayo pala. Wika ko nang bumungad sa pinto ang matanda. Nakasando lamang ako ng itim noon at kitang-kita ko ang pagtitig sa akin o pagtitig sa akin ni Mang Ronald. Kumain na ba kayo? Utal-utal nitong sabi. Katatapos pa lang ho. Pasok kayo. Nakatulog kasi ng maaga ang mga bata dahil sa pagod. Nang tuluyan siyang pumasok, ay agad ako nitong niyakap sa bewang at siniil ako ng halik. Hindi ko alam kung bakit walang pagtutol na tinugon ko ang halik ng matanda. Para akong nasabik bigla. Marahil dahil matagal na rin namang walang nangyayari sa amin ng asawa ko. O asawa pa nga bang matatawag. Mula sa pinto ay napunta kami ng matanda sa sahig ng sala. Hindi alintana ang lamig ng sahig. Doon ay tuluyan kong binigay ang aking sarili sa kanya. Sa paglipas ng araw ay parang naging natural na lang sa akin ang angkinin ako ng matanda. Bahala na kung husgahan niyo man ako, pero yun ang totoo. Naging masaya ako sa relasyon namin ni Mang Ronald. Sa mga pagpuslit niya sa bahay kapag tulog ang mga bata. Alam kong mali pa rin to dahil may asawa kong tao. Pero masisisi niyo ba ako? Gayong hindi naman tumayong asawa ang asawa ko. Dahil si Ronald ang naging kaagapay ko sa lahat ng aking problema. Tuluyan nang nawala ang pagmamahal ko sa asawa ko at nabaling iyon sa matanda. Wala na ang dating pagmamahal sa aming relasyon. Wala na ang dating masayang pagsasama namin. Hanggang sa isang araw ay niyaya ako ni Mang Ronald na sumama sa kanya. Kung gusto mo, Zenny, magsama na lang tayong dalawa. Sa akin ka na pumisan at isama mo ang mga bata. Huwag mong isipin ang sasabihin ng ibang tao. May bahay ako sa probinsya at doon tayo titira. Ipagkakatiwala ko lamang tong paupahan kay Julio. Meron akong sakahan doon, kaya't mas magandang mamuhay doon. Sumang-ayon ako noon sa nais ng matanda. Tama, sumama kami ng mga bata sa kanya. Sa paglipas ng buwan, naging masaya ako kay Mang Ronald. Kahit ang mga bata ay makikita mo ang saya sa mukha nila. Para na kami mag-asawang dalawa ng matanda. Naging maayos ang buhay namin. At may tirahang maayos. Nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Itinuring ni Mang Ronald ang aking mga anak na para na niyang tunay na anak. Hanggang sa nakatanggap ako ng text sa aking mister at humihingi ng tawad at namimiss na raw niya kami. Pero hindi ko na siya pinansin pa dahil kontento na ako sa matandang tunay na nagpahalaga sa akin, lalong-lalo na sa mga anak ko. Tama ba ang ginawa ko? Nagmamahal, Zenny. Hanggang dito na lang po ang ibabahagi kong istorya at salamat po sa mga nakinig.